maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Sa bawat magsasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay nyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa, anuman ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers, Philippines. Magandang hapon po ulit. Andito po ulit si Mark Espiritu. Ako po si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Natutuwa na naman po ako at ngayong hapon magkakasama-sama na naman tayo sa ating munting talakayan. Ang atin pong i-discuss ngayon ay yung tinatawag nating follower selection in banana. Bago po natin umpisahan ang talakayan, nais ko po munang ipabatid sa inyo yung mga nanalo po doon sa ating ginanap na quiz contest nitong nakaraan. Okay, ang tamang sagot po doon sa aming ibinigay na tanong ay nitrogen, calcium, at saka sa boron. Okay, yung pong tatlong yon dapat po kumpleto doon sa inyong sagot. So, ang mga mapalad po na nagwagi, ito po, babanggitin ko po, 5 po sila. Si Edna Marquez, si Alan Delfin, Belina Valino, Juke Kaasi Berry, si Direct Paul, si Bayan Paz.
Kaya po 5 ay nanalo ng tig-1 litro po ng Yara Vita Bortrac. Okay, abangan po ninyo, aabisuhan namin kayo kung papaano, saan po ninyo makukuha yung aming mga ipamimigay na premyo po. Congratulations po doon sa nasabi ko pong 5 mga nanalo. Okay, bago ko na ipasa po doon sa aking kasama na si Alex Sista, nais ko po muna sa inyong ipaalala ulit yung gagawin nating pag-iingat laban po sa coronavirus. Okay, ugaliin po natin na tayo ay naghuhugas ng kamay. Palagi po, limita natin. Pero sa paghuhugas po ng kamay, dapat may kasamang sabon. Okay, ang sinasabi pa nga po nila, kakanta kayo ng happy birthday ng 2 beses kasi yun yung tamang-tamang panahon para malinis mo ng husto yung iyong paghuhugas ng kamay. Okay, iwasan po natin na hawakan ng muka, bibig at ang mata kasi dito po una pumapasok yung tinatawag nating virus na maaring makahawa po sa atin. Kung tayo po ay uubo, takpan lang po natin ng bibig natin at saka po itapon po natin yung ating ginamit na pantakip sa bibig. Okay, panatiliin po natin ang ating kalinisan ng katawan by sarap sabihin na natin na malimit tayong maliligo kasi kung tayo ay palaging malinis, hindi po tayo prone na mahawahan ng tinatawag nating coronavirus. Kung meron naman to yung pagkakataon na makikipag-usap sa ibang po nating kapwa, dapat po i-maintain po natin yung social distancing. Huwag po tayong lalapit ng masyado doon sa ating kausap kasi andun po, baka mamaya lipatan kayo yung sinasabi nilang virus. At kung mayroon pong tao na may sakit, huwag po tayong pumunta doon or iwasan po nating lumapit sa kanya. So itong 6 po na itong pinakita ko sa inyo, yan po ang dapat nating sundin para po makaiwas tayo sa COVID-19 virus. Okay, ngayon na po, uumpisahan na po natin yung ating talakayan. Ipapasa ko na po doon sa aking kasama na nasa Mindanao po ngayon. Nasa Mindanao po ang ating speaker ngayon. So, si Alex Hista po. Kamusta dyan, Alex? Ay, magandang hapon, sir. Mabuti naman ho dito sa Mindanao. Medyo naka-lockdown pa din. So, sabi, may low pressure dyan. Ano ba, nag-uulan ba dyan ngayon? May mga panakanakang pag-ulan, sir. May mga ilang area na nagkakaroon ng ulan, pero meron pa rin talagang area ngayon napakadala mo ng nilalawag sa mga bagong yung conditions sa ngayon. Okay. Kasi kami dito, grabe, napakainit talaga. Grabe yung init. Kaya nga marami nagsasabi na bakit akala nila mag-uumpisa na yung ulan. Kasi nung una, nag-uulan tapos tumigil. Ngayon, ang temperatura talagang napakataas. Kaya ang dalangin namin dito, talagang dumating na yung ulan para naman mabawas-bawasan yung nararanasan naming init. O sige ngayon, Alex, ililipat ko na sa inyo. Ikaw na ang bahala. Mag-umpisa ka na mag-discuss tungkol doon sa follower selection. Alex. Maraming salamat, Sir Marce. At sa congratulations po pala lahat sa mga nanalo ng ating patimpalak nung nakaraan. Ito na po ang isa naman sa pag-uusapan natin ngayon, mga tagapakinig at tagapagsubaybay ng ating Facebook ng Yara Fertilizer Philippines. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon sa hapon na to kung paano ba natin magkaroon ng mas maganda, magiging mas makabuluhan na magiging susunod na producing unit. Pag sinabi ho natin producing unit, ito po yung, kung sa ibang salita, ito po yung sucker, suhi o saha na ating saging. So paano ba natin pipiliin yung ating magiging susunod na producing unit? So kadalasan sa mga malalaking kumpanya, mga malalaking kumpanya na sagingan, meron silang tinatawag na pruning tulad ng mga Cavendish variety. Nagiging crucial ho dito yung pagpili ng posisyon ng saha kung saan dapat siya hindi magkaroon ng problema at magkakaproblema yung potas sa pagpili ng saha. Dapat ho hindi siya magkakaroon ng bruises dahil sa maling pagpili ng saha. Dapat ho maintindihan kung saan ilalagay, saan pipiliin, saang anggulo ilalagay yung saha. At saka dapat ho mag-maintain po natin ng isang puno lang ng saha sa isang punong saging na may bunga. Hindi ho kailangang marami kasi
kakaroon na tayo ng competition doon sa ating mga nilalagay na abono. Normal, pag nagkaroon ho ng competition, kakaroon din po ng problema yun doon sa ating bunga. Magkakaroon po ng malaking impact yun. Kakaroon ng maraming maghahati doon sa pagkain ng saging. Doon naman din sa mga nagtatanim ng lakatan, yung pagpipili ng saha, kakaroon ho ng maraming katanungan ng ating mga lakatan growers. Kasi nga hindi naman lahat ng ating mga nagtatanim ng lakatan alam kung kailan pipiliin, alin ang pipiliin. Taliwas ho doon sa Cavendish, yung lakatan nakikita ho natin paramihan. Marami din sa mga growers na takot mag-alis ng suhi o saha habang nagbubunga yung saging. Yun naman po hindi ho dapat natin gawin. Kasi sabi po ng iba, sasaktan daw yung saging pagka inaalis ng saha. Sa katunayan ho, mas na maaliwalas pa nga ho ang magiging resulta niyan sa puno ng saging pag maaga pa lang kinuhaan mo na siya ng saha. So dapat ho pag nagtanim tayo ng lakatan, maramihan ho para pagpili ho natin ng saha, isabay-sabay. So para yung iba, kung may bibili naman dun sa mga lakatan variety, ibinta na natin. Pag-iwan lang tayo ng isa. So para hindi natin magkaroon ng maraming problema. Paki-next please. So dito naman tayo sa paano ba natin magkakaroon ng ma-maintain yung ating production. Yung bang hindi ho maya-maya may harvest ka na 2-3 buwig lang sa isang linggo, sa isang hektarya. Dapat ho kung tayo'y magsasaging, dapat ho hindi ho magtagal naman ng 1 taon simula nung nagbunga at 1 taon ka rin mag-harvest. Dapat sa saging natin, hindi ho dapat tayo maglampas ng 3 buwan sa pag-harvest ng ating lahat ng saging sa loob ng 1 hektarya. Kasi ho, magsisimula na rin ho kasi magbubunga at magdadalaga at magbubunga yung susunod na magiging saha doon. Kaya dapat nasa 3 buwan lang tayo mag-harvest doon. Kaya may mga hakbang tayong gagawin yan katulad nung sa mga Cavendish, may mga scientific lang pamamaraan. Nung may mga ibang gumagamit ng inaalam nila kung ano yung height ng mother plant at shooting. At sinusukat nila kung gaano kabilis ang tubo sa loob ng 1 linggo o buwan ba kaya sa pamamagitan ng pagsukat ng hibla, ng distansya, ng dahon sa loob ng ilang araw o linggo o 1 buwan. Tinitingnan nila na magkakasabay-sabay naman din yung pagbunga yung susunod na henerasyon. Yung mga termino hulihang ginagamit nito, nagkakaroon sila ng pagsusukat. Yung lahat naman ng mga bananero, hindi naman lahat marunong magsukat kung gaano kabilis tumubo ang saging, gaano kataas ang pagbunga ng saging, ilan ba yung height ng saging sa pagbunga niya. Yun po yung mga dapat nating malalaman. Kasi minsan, may mga growers na ini-expect lang yung bunga ng saging, hindi naman tinitingnan kung ano yung performance ng saging sa area. Kaya yung ibang plantasyon, nagsiset sila na tinatawag na simpleng measurement. Iniisip nila, gaano ba karami ang saha na may height na ganito? Gaano ba karami ang saha na may height na ganito? So, pinapattern nila yan sa pamamagitan ng rate of growth. So, depending din naman. Next, please. So, mainam po na mapili ho natin na maayos kung saan natin ilalagay ba talaga yung saha. Yung pinaka-experience namin dito bago tayo magkakaroon ng pruning, yung pruning ho kasi yun yung pagpipili ng tamang saha, sa tamang posisyon, sa tamang laki. Kadalasan ho kasi sa mga banana growers, kadalasan sa pinipili yung mga malalaking saha kasi nga daw yung malalaking saha, madali nang magbunga. Pero kung titingnan natin sa kabuuang plantasyon natin, kahit na sa 1 hektarya, kung titingnan natin kung meron kayong density na 2,000, ilan kaya doon ang matatangkad? Ilan din kaya doon ang ganito lang ang height? Ilan din kaya dito ang napakaliit pa? So, yun ho dapat natin titingnan. Kung iiwan ko ba yung malaki, ilang piraso ho kaya? Ilan ba kaya sila aabot kaya ng 70% ito sa dami na itinanim ko sa 1 hektarya? So, yun po yung mga medyo
magkakaroon ho ng impact yan doon sa kasunod na operation. Kunti lang ang pinili mong malalaki, normal, mapipilitan kang balikan sa area yan para alagaan yung prutas. Kung ilan lang ho yung sa mga malalaki ang unang nagbunga. Magkakaroon ho kayo ng additional cost of labor niyan. Kaya tanungin dapat alamin natin kailan ba itinanim yung saging, kailan ho tayo dapat mamili. Kadalasan pinipili yung saha, depende naman sa pagpapakain ng ating mga saging. Minsan yung mga maliliit na mga halaman, yung bagong tanim na saging, hindi ho advisable na isang buwan kayo mag-aabuno. Dapat ho mas malapit at maliliit na mga pag-aabuno. Okay? So remove yung mga hindi natin dapat maiwasan na mga bagay, no, na hindi natin dapat iwanan sa sagingan. No? Titingnan natin, no? Dapat magsakripisyo ho talaga kayo. Kung ang mas marami ay nasa 0.6 meters, siya nasa 80% siya or 70%, iwanan natin yon. So, yun ang napakaganda nun. Please, next. Okay, next. Okay. Yung posisyon ng saha. Yung posisyon ng saha, nagsisimula ko yun sa magandang pananaw bilang isang planters ng banana. Simula pa lang, alam mo naman yung banana, tatagal ng ilang taon yan. Mahigit 100 taon sa mga Cavendish, mahigit sa 3 taon or nasa 3 taon naman yung mga local variety na mga lakatan. Yung mga kardaba, yung mga saba, matagal-tagal din yan. Pero yung sa mga banana na in-export natin katulad ng Cavendish, na kailangan ho natin na sa simula pa lang, alam na natin kung saan natin ilalagay yung saha. Because tayo mismo, alam natin, ma-design natin kung saan natin ibabagsak yung saha natin, saan natin patutubuin. So dapat maiwasan natin na magkakabangga-bangga yung mga saha natin. So, isa sa mga experience natin dito, no, nagkakaroon ng magandang mukha ang plantation, maganda at matagal ang kanyang pagsasaha at matagal ang kanyang production. No? May mga nilalagay tayo base doon sa ating experience sa Yara, may mga inputs na nilalagay. Napakaganda ho ng resulta. No? Hindi ho kayo mahihirapan mamili sa susunod na henerasyon. Sa pag-aabuno pa lang, alam mo na. Isipin niyo po, no? Yung kung saan nyo nilalagay yung abono, kadalasan 80% doon lalabas yung saha. So, meron tayong sinasabi na direction. So, dito naman sa sinasabi natin na paano ba natin malalaman, no, ang paglalagay ng saha, dapat ho dito, makikita nyo po sa ating nasa ating PowerPoint, makikita nyo po na hindi ho dapat magtatanim ng saging na magkakaharap. No, dapat nasa ambihas ho siya, sabihin na lang natin triangular, para yung dahon nun hindi magkakasalubungan sa kabilang linya. Kaya maganda ho ganito para yung pagkukuha niya ng sunlight, maganda din naman yung magiging parte sa kada isa. Saka kung gagamitan niyo naman ng mga traktora yung sa loob na yung sagingan, dapat ho mas mainamos, malapad ho yung ating mga intraro or intero para makadaan naman natin yung ating mga equipments. Sa ganitong paraan, sa amin na susubukan dito sa Mindanao, maganda ho yung bagsak, maganda ho yung kinalabas-labasan ng ating mga buwig, mabibigat kasi nga ho magaganda ho yung nakukuha niyang araw sa loob ng kanyang pagtayo sa area. Okay? Next, please. Okay, so kadalasan ito ho yung pag sa plantation ka, ito naman hindi masyadong pinapansin ng mga lakatan growers. So, pagka sa lakatan kasi pag may saha, tuwang-tuwa na no? Ayaw ng paalisan, ayaw ng bawasan. Ito napaka-vital ho ito sa mga banana growers na nag-i-export. Kasi nga naman, yung specs ng kanilang saging ay kadalasan ng may akda noon is yung mga buyer from the outside. So anong gusto ng buyer, kasi nga binabayaran nila na gusto yung saging nila, dapat ho walang bruises. Kasi pagka nagkakasalubungan yung buwig ng saging mo, at saka yung saha na pinili mo, posible na magkakaroon ng bruises yung kayong saging. So kung nagpapabunga ka na rin lang ng Cavendish at puno din naman siya ng bruises dahil naman sa maling pagpili ng saha,
na walang saysay din ho yung lahat ng operation na iyong ginawa. So napakaganda ho talaga para maiwasan ho yung additional operation na tinatawag natin dito na follower guide. Mabigat ho yung follower guide, kaya sa simula pa lang, dapat alam mo na kung saan mo ilalagay yung saha mo. So, magandang pagplano yan. So kailan ba natin dapat piliin yung ating mga saha? So marami na hong mga scientista, mga gumagawa ng paraan. Kailan ba tayo pipili ng saha? Ilang buwan ba? Ilang linggo ba? Kailangan ba natin magpili ng gaano karami? No? So sa amin dito, sa ating experience, so gumagawa ko tayo ng simpleng pamamaraan. No? Ang ginagawa natin, kakaroon tayong simpleng survey. No? Gumukuha tayo ng 100 o 200 sa loob ng 1 hektarya. At nire-rate natin kung gaano karami ang height na ganito at height na ganyan. Sa loob din naman ng 3 buwan hanggang sa 4 na buwan. So dapat ho sa 4 na buwan, may saha na ho kayo napili. Para paglabas naman ng bunga, maiiwasan na yung maraming kompetisyon. No? Mas mapalaki ho yung bunga ng saging nyo, mapabigat naman yung kanyang paghigop at maparami ang mahigop niyang nutrient, gawang wala na siyang competitor. Ito ho yung mga bagay na to, medyo nag-aalinlangan pa ho yung mga nasa lakatan variety natin. Kasi makikita nyo, sa buong kapuluan ng Pilipinas, mula sa mga Luzon na nagtatanim hanggang Visayas, kahit na dito sa parte ng Mindanao, pagka nagbabawas ng saha dun sa mga lakatan, nagagalit yung mga may-ari, no? Takot kasi nga ang dahilan, nakalutang yung puno ng lakatan nila. Pag inalisan ng saha, diretso natutumba. Kaya pinakamaganda ho, maaga pa lang pumili na ho kayo ng saha para dire-diretso na ho yung tubo ng saging nyo, mabigat pa yung inyong magiging bunga. Okay, next. Okay. Dito naman tayo pagpipilian natin. Kasi ito naman napaka-crucial ito sa mga nag-export ng banana, yung mga alam na ng saging. Ibahin naman natin yung pag-present dito. Ito kasi paano natin piliin yung short sucker sa water sucker. Normal ho, sa sagingan makikita nyo po yung parang espada hugis ng suckers, yung saha. Ito po yung dapat, yung ideal na iwanan sa susunod na producing unit. Pero yung mga broadleaves kasi, yung mga maaga pa, mababa pa lang ang height, nagiging open open na yung dahon niya at nakabuhagag na, ibig sabihin yan, maliit lang po yung support niyan nakukuha galing sa mother. So, iwasan ho natin piliin ang mga ganito kasi pagka mahina ho kayo mag-abuno at mahina ho yung supply ng tubig sa area nyo, kadalasan ito ho'y nagkakaroon ng problema. Mamamatay, hindi natutuloy. Orphan ho kasi ganitong klaseng water sucker. So piliin ho natin yung short sucker, yung parang mala espada ang dulo. Ito po yung magandang sucker para magiging kasunod na production. So may mga experience kami, mga tagapakinig at taga-subaybay. May mga experience kami kung paano natin alagaan yung water sucker. Ginagawa namin dito, inaalis namin ng maaga, itinatanim namin para di siyang tissue culture. Madali hong mabuhay yan. Kung ilipat nyo, nagkakaroon siya ng independent na tubo. No? Para hindi siya magkakaroon ng problema. Kasi matagal yan magbunga, yung water sucker. Na-harvest nyo yung iba, siya din lang ang babalikan mo sa area. Kadalasan nangyayari yan kasi hindi alam ng mga growers, lalo na sa lakatan, kung anong iiwanan. Madali lang maintindihan yung water sucker. Nasa below 6.6 meters pa lang siya, nakabukad na yung dahon niya. Ibig sabihin, nagtatry na siya mag-survive ng sarili niya. Kailangan na niyang magluto ng sarili niyang pagkain to survive. Yung short sucker, malaki yung attachment niyan sa puno. Kaya habang lumalaki yung mother plant, siya naman ay naka-attach sa malaking form. Kaya wala siyang kailangang maglabas kagad ng malapad na dahon. Next. Okay, so ito po yung gawang Yara. Binago namin. Actually, napakatagal na ng technology na to. Pero marami sa mga growers ang umaayaw nito. Kasi nga, simula nung lumabas yung tissue culture, lahat ng mga growers nagiging mas mabilis kasi yung tissue culture.
Kaya lang sa ngayon na panahon na to, kung mag-order ka ng tissue culture, kailangan mo mag-antay ng 6 na buwan. Minsan hindi ka pa mapagbigyan. Kaya sa pamamagitan ng ating Yara Banana Academy, inulit namin itong makalumang technology na to, binago namin. No? Ang nagiging sanheo kasi ng bakit itinigil ito dahil sa maraming kontaminasyon. No? Nagkakaroon ng napakataas na proseso. Kailangan mo pa ng mag-init ng lupa, mag-sterilize para lang magkakaroon ka ng ganitong klaseng similya o saha o magiging planting materials. Dito sa Yara, binago namin yung pamamaraan. No? Kumuha lang kami ng mga saha, yung mga hindi na kailangan ng saha. Kumbaga sinabi ko kanina, yung sa saha ng lakatan or Cavendish, kadalasan kasi niyan pag tinatransport nyo na buo pa yung katawan, pag nilipat nyo sa area nyo, no, marami hong namamatay. Kadalasan lumalabas yung dahon sa gilid ng puno. No? Patuloy ang mga growers nagiging mga physician, nagiging taga-opera sila. Ito naman walang delikado. No? Sa malayong area mo man kinuha yung saha mo, putulan mo lang yung ulo ng saha katulad na nakikita nyo dyan sa picture. At isang sako ilagay nyo, kahit itapon yan, hindi na mamatayan. No? So putulan mo lang 1 centimeter. Kung makikita mo yung parang may V dyan mo putulan. Huwag yan sa mababa kasi pag sa mababa, puputol mo yung growing point yan, mamamatayan. Simple lang, igawan nyo ng maliit na pulibag kung magkakasya siya. Ang pinakamagandang technique dito, pagpili ho kayo ng small, medium, large. Ibahin mo yung small, ipagsama-sama mo lahat normal. Magkakaiba ho yung performance ng mga maliliit saka sa mga malalaki. Kaya pagka nagtubo niyan, hindi ka na mahirapan mag-sorting. Gawan mo lang siya ng paraan at sa pagtanim nito, no, magiging resulta nito, babaunan mo ng kunting abono. Nirekomenda natin dito yung ating hydran, no, 30 grams lang pagka naglipat ka, tanim na lang. Okay, next. So, pagkilalala din yung Yara Mila hydran. So, ito po yung ating abono. Kadalasan ginagamit natin to sa lahat ng mga ito talagang ginagamit natin o kadalasan ginagamit ito sa mga sagingan. At sa ngayon, maraming grower na ho na gumagamit ng abunong ito. No? Sa kada puno, nilalagay ito na nasa 70 grams or more, sa hanggang sa 120 grams. Pero kung sa maliliit na mga saha, pag i-booster mo siya, gagamitin mo yung kanyang benefits ng mga micronutrients, mas mapabilis yung tubo ng inyong saging. No? Mapabilis yung tubo ng saha nyo. No? Kasi hindi lang naman si phosphorus ang kailangan ng ating saha sa paglaki. Kailangan din niya ng mga micronutrients, yung mga microelements. At sa ganon, kung itong magyari na may maabuno nyo, magkakaroon ho kayo ng normal mabigat na bunga, malaki ang puno. Saka nagiging experience namin dito, nagkakaroon siya na mas malapad na dahon, mas mahaba na kayo. Okay? Sa Nitrabor. Ito naman yung ating Yara Liva Nitrabor. Sa mga hindi nakakilala na ating Yara Liva Nitrabor, ito ho yung pinakamainam na abono, pampalit natin dun sa ating mga traditional na nitrogen source na fertilizer. Ito din po yung nitrogen nating abono na mas maganda ho siya compare sa iba. Wala na ho sigurong abono na pwede pang makapagpalit sa abono na to. Simple lang ang gagamitin natin dito. Sa mga dagdag ko lang dito sa ating presentation, madalas ho kasi na may mga growers na ayaw maglagay nito, lalo kung mainit. Ito ho yung pinakamaganda. No? Itong abono na to, kung mainit ang panahon, napakaganda ho ilagay dito. Kasi gawa kong hindi naman siya, no? Hindi naman siya nawawala o hindi siya nagbo-volatilize. No? Ito nakakapagbigay ng kailangan ng abono na to sa mga sagingan. No? Lagi nyo hong ina-apply ito kasi may taglay ito na calcium. Ito pong calcium sa carboron. No, napakaganda ho ito panglaban doon sa tinatawag niya ng mga sigatoka. Yung mga nagkakaproblema ng sigatoka, itong abono na to, ipalit niyo po yun sa mga traditional na ginagamit niyo. No? Okay? Maparami ho ang ugat ng ating mga saging, no? Mapabilis at maparami ang mahigop na tubig papunta sa ating puno.
Okay? Okay, so yung application ng ating Yara Liba ni Trabor, kay maglagay ho kayo ng 70 grams, 75 grams, kada puno. Yung per kilo kasi per puno yon. Kaya ilalagay natin doon. Ang tanong naman doon, paano kung dalawa ang napili mong suhi? Normal or saha, dapat dalawa din ho yung ilalagay mong 75 grams. Kung nakakatakot sa mga lakatan, ilalagay ng 75 grams, 10 suhi naman ang iniwan. Dapat 750 grams yung ilagay nyo para masustain yung pangailangan ng mga saha na nandoon sa puno nyo. Kaya mas mainam mo iwasan at bawasan nyo po yung maraming saha. Tanggalin nyo ng mas maaga para yung abono na to makakapunta talaga at tsak na nandoon sa inyong bunga. Okay? So, tingnan po natin ito po yung kadalasan natin binibigay sa ating rekomendasyon para sa mga naghihingi, sa mga interesado na magkakaroon tayo ng crop nutrition program. Ito ho kasi ang pinakamaganda at mainam nito na pamamaraan is mayroon kang gabay, may masusundan ka. Hindi ho yung ano naman kayang gagawin ko. So makikita mo, schedule, sundan mo. Ito ho ginawa namin sa Yara, hindi lang kahapon, kundi ilang taon na namin itong tinitingnan at ilang taon na namin itong ni-revise at para maangkop lang doon sa Cavendish. So ito ho yung maganda nakikita namin, yung tinitingnan natin yung productivity versus doon sa oras ng ating pag-aantay. Talagang sulit ho siya. No, may mga grower tayo dito sa Davao del Norte, no? Talagang kung makikita niyo yung production lab before and after, napakalaki yung pagkakaiba ng resulta ng kanilang productivity. Next, please. Yung ating recommendation ng lakatan, may magkakunting kaibahan. Marami ho nagtatanong nung nakaraan. Ang lakatan ho kasi meron tayong nilalagay na Unique 16. Ito po yung basal natin sa pagtatanim. No? Pero paalala ko lang ho sa mga taga-subaybay ng ating Facebook, pag wala ho kayo mabili na Unique 16, huwag na ho kayo maghanap pa ng iba. Nandyan po si Hidran na pwede po natin ibasal yan. Sundin nyo lang po yung rate ng Unique 16 natin. Kung walang makikita sa inyong mga retailers, gamitin nyo po si Hidran as pangbasal. Kung merong Unique 16, gamitin nyo po si Unique 16. Ito lang po yung pinagkakaiba ng lakatan. Kasi yung Cavendish natin, kadalasan talaga naglalagay sila ng 7 elements sa isang butas bago pagtanim. Si lakatan, gawa nga namang nasa 3 years lang ang buhay ng ating saging, kung hindi ho kayo nag-irrigate, so mas mainam ilagay natin to. Kasi nagre-repeat planting din naman tayo. Makikita nyo dito, may buwan siya. Anong buwan? First map, unang buwan ng mula nang maitanim yung saging nyo. No? So may susundan ho kayo, parang kalendaryo at hindi na ho kayo magkakalituhan. Sundin nyo pa rin proseso. No? Magkakaroon na ho kayo ng pagkain ng inyong saging sa tuwing buwan. Next please. Paano ba natin malalaman na nagkakaroon na nagkakulangan yung inyong mga saging? So paano natin mapadali ang pagtingin na tayo mismo makapag-decide na hindi na kailangan siguro magtawag ka pa o mag-antay ka pa kasi kailangan na ma-actionan. So meron ho kami mga paraan, mga tools na pwede nyo hong magamit. Dito sa Yara, meron tayong tinatawag na Chicket. Napakaganda ho ng application na to. Nandito ho halos lahat ng ating mga pananim sa ating Pilipinas, meron din sa ibang bansa. Pero kung kayo ho pupunta at gagamit nito, i-download nyo lang po ito sa inyong mga cellphone. Yung mga may Android at iOS na cellphone, pwede ho itong i-download. Hanapin nyo po yung apps na Yara Chicket. Tulong ho ito sa ating mga magsasakang Pilipino. Katulad nung maghanap ka ng problema mo sa saging, meron ho kayo makikita doon. So, pindutin nyo lang ho yung larawan ng saging. Sundin nyo po yung command prompt niya. Pindutin. Katulad halimbawa, ang pinag-usapan natin ngayon is saging. So, pindutin nyo lang po yung picture ng saging.
no? May nakikita ho kayong kaibahan sa tubo ng saging nyo, sa dahon, sa puno, no? Pindutin nyo pala yung magkakatulad na magkamukhang itsura na nakita nyo at ilalabas nyo yung dahilan. Meron din siyang ilalabas kung ano yung magiging inyong paraan para sa susunod na tubo ng saging nyo, ito na may maiwasan. Hindi naman na may chicken, pag in-apply nyo yung recommendation, bukas wala na yung problema nyo. Daan pa ho ng 3 to 5 to 6 months yan bago magbabago yung itsura ng saging nyo. Pero mainam na gabay ito kasi wala ho kayong ginagawa na wala naman din itong bayad. Next. Okay, so paano ba natin malalaman? So may mga paraan ho tayo para maintindihan natin. Pagka kakulangan ho ng nutrition, no? So mayroon ho tayo na makikita na pagkakaiba sa inyong saging. No? Patagal ho kasi ang magiging epekto nito. Hindi siya, pagka may kakulangan ka ng nitrogen, kinabukasan makikita mo, matagal ho yun. Lalong-lalo na kung wala sila sa lupa o kulang yung kanyang supply dun sa lupa habang lumalaki yung saging nyo. So it will take time para makita mo yung kakulangan. So gaya nga sinabi ko kanina, so matagal din po nyo maaris ito. Kaya kailangan kung makita nyo na may kakulangan yung halaman nyo, no, may posible siya na kakasakit, apektado ho ang kanyang bunga. May mga instances din naman na pag talagang kulang, no, katulad ng kulang ng calcium, huwag nyo na hong asahan na magbunga yung saging nyo. Hindi ho magbubunga ng saging. Pagkakulang ng calcium, tinamaan siya doon pa lang sa height 1 meter below. Nahirapan na ho ang saging na magbunga niyan. Kasi kadalasan yan, wala na siyang sufficient na energy to sustain sa kanyang pagtubo. So, paano ba natin malalaman yan? Pag meron kang gabay, makikita mo, no? Makita mo sa dahon, kadalasan yan. Sa puno, no, may pagkaibahan, saka sa tubo. Madali lang kung malalaman kung yung saging mo may problema. 2,000 yung saging mo sa loob ng 1 hektarya o 1,000 o 500. Tumingin lang ho kayo sa katabi. Piliin niyo po yun kung alin ang naiiba. Kung lahat ng saging mo naiiba, ay baka variety na po yun. O kung naiiba yung tatlo, baka sila may problema. Gamitin niyo po yung check it natin para may mahalintulad kayong kaibahan at maaris nyo naman. By the way, kung nutrient deficient, hindi naman lahat ng area. Depende po yun kung paano nyo piniprepare yung area nyo at anong status ng anyong area. Okay, so andito na po ako sa dulo na aking presentation. Mamaya kung may mga katanungan, ibabalik ko muna kay Sir Marcy para ma-explain sa atin ay inyong lahat ang patungkol naman sa farm without. Sir Marcy, kumusta ka? Okay, salamat sa iyo, Alex. Ngayon, mag-discuss naman po ako doon sa tinatawag nating farm weather. Ang farm weather po, isang application po yan na makatutulong po sa inyo na makapagbigay ng taya ng panahon, yung tamang-tamang taya ng panahon sa inyong lugar. Kasi ito po, ang sinasabi po nito, ang ibibigay niyang taya ng panahon ay yung tinatawag nating within 4 kilometer radius. Okay, kung halimbawa po, nasa bayan kayo ng Tagum, ang ibibigay lang po niya kung saang barangay kayo nandoon, yung nakalakilibot po na 4 na kilometro. Hindi po niyan ibibigay sa inyo yung magiging taya ng panahon sa Banay-Banay or dili kaya po yung dito sa papunta ng Davao City. Basta yung nakaikot lang po doon sa inyong lugar na 4 kilometer, yan ang kanyang ibibigay. So tatanungin naman ngayon, ano ba yung ibibigay ng mga impormasyon sa akin? Okay, pag nag-download po kayo niyan sa Play Store, yan, ang ibibigay po ninyan sa inyong ibibigay niyan sa inyong impormasyon. Ito po mga sunod-sunod. Ito po, yung unang kaulapan. Sasabihin niya sa inyo, okay, maulap ba ngayon? Magpapakita ba ang araw? Okay. Yung temperatura, sasabihin niyan kung ganong kataas ang temperatura na aasahan mo sa maghapon. Kung uulan, kailan siya uulan? Umaga, tanghali, gabi po ba? Ibibigay din po niya ng impormasyon sa inyo tungkol doon sa pinanggagalingan ng hangin. At makakapagbigay po yan ng prediction sa inyo ng
isang linggo. Kung Lunes ngayon, ibibigay po niya yung taya ng panahon sa darating na 7 araw. Mayroon din po yung isang tinatawag natin na capability na kapag pinindot ninyo yung season, nandun po sa baba yun, ibibigay po niya yung taya ng panahon noong nakaraang 30 araw. At ibibigay po niyan doon sa darating na 15 araw. Ayan. Kasi kalimitan, sinasabi nila, hindi nila maipalawanag, okay, yung aking halaman naging ganito, ganito yung naging performance, ano ba yung nangyari? Okay, pwede ninyong balikan. Ano ba yung nangyari nung panahon nito? Sumobra ba yung ulan? Hindi ba umulan? Kaya, ang mangyayari po niyan, pwede kayong mag-refer po doon. Okay, yung pagkuha po ninyo, pag dinownload ninyo yan, meron kayong, tatanungin kayo niyan. Isi-save yung lugar. Okay, pag isi-save niyo yan, okay, may memorize na yan ng telepono ninyo. Meron, halimbawa, sa Tagum, meron po kayong fan. Meron kayong fan dyan. Tapos, sa New Corella, meron na naman po kayo. Tapos sa Banay-Banay, meron din po kayo. So, isave lang po ninyo ng isave yan. Yan po. Kung halimbawa, pagdating ng umaga, pwede ninyong i-check yan. Aabisuhan naman po kayo ng telepono na merong, asahan mo, merong ganito, uulan sa lugar ninyo, pwede mo nang tawagan yung inyong hacienda doon o yung inyong taniman doon, sasabihin mo, okay, ganito, uulan ngayon, pwede tayo maghanda na maglagay ng abono. Kasi alam naman natin, ang tubig, kinakailangan natin yan sa paglalagay ng abono. Yung mga ibibigay po sa inyong mga updates, weather updates, pwede po ninyong i-share yan din sa inyong mga kapwa. Kasi ganito po pag ibinigyan kayo ng update, ang mangyayari po niyan, i-share ninyo sa kapwa nyo, magagamit po ng kapwa farmer po ninyo yan. Okay po? So, bukod po doon, mayroon tayong tinatawag na Mega Lab. Okay, alam nyo, karamihan po ng bukid dito sa atin ay walang soil analysis. So, ang nangyayari niyan, wala tayong basihan ngayon kung paano natin or ganun kadami nating ibibigay yung abono. So, sa panahon ko ngayon, kapag po tayo ay nag-soil analysis, ayan, yung aktual na kondisyon, yung sustansyang nasa lupa, mabibigay na po yan. Kaya, alam natin anong klaseng abono, ganun kadaming abono ang ibibigay mo para hindi na po masyadong magiging magastos yung ating pag-aabono. Kumbaga, wala tayong gagawin na kulang ang in-apply natin, sobra yung in-apply natin. Dahil alam na natin po ang tinatawag nating nutrient status ng ating lupa. Okay, makikita po ninyo dito sa susunod na slide, sample po yan ng soil analysis. Okay, yung mga kulay berde po, ang ibig sabihin yan, tama lang yung level ng sustansya mo. Pero kapag nakikita po na nagbabago yan, makikita nyo, nagiging pink, nagiging orange, nagiging pula. Ayan, ang ibig sabihin po niyan, kailangan po tingnan ninyo yon, bantayan ninyo kasi yun yung maaring maging dahilan para bumagsak yung inyong ani. Okay, simple lang naman po ito. Hindi po rocket science itong technology nito. Basta ang mangyayari lang po dito, alamin natin kung ano yung ating estado ng lupa, kung mataba ba, acidic ba, mapakla, at from there, gagawa na po tayo ng mga programa para po solusyonan natin yung problema. Okay, sa puntong ito, ibabalik ko po ulit kay Alex. Alex, i-open na natin ngayon yung ating floor para tumanggap tayo ng mga katanungan. At kaming dalawa po ni Alex, magtutulong po kami na sagutin kung ano man pong katanungan ng inyong ibibigay po sa amin. Alex? Okay, sir, maraming salamat, sir. Napakaganda po ng ating farm weather forecast. Kasi kung ganito po, ay masarap po mag-abuno, gamitin natin yung ating pinag-usapan noong nakaraan, yung split fertilization. So, malaking tulong po yun, mga nagsasaka ho ng saging sa Pungkapulan. Sige, sir, pupunta na po tayo dito sa ating question and answer portion. Na, baka may mga nagtatanong sa ating mga tagapakinig. Okay, so tingnan natin. Malapit natin. Ayun. Ayun, dito may nagtatanong, Sir Marcy, no? Alin kaya dito tinatanong niya kung pwede sa palay? Ito ba yung Nitrabor natin o ito ba yung ating hidran?
Parit. Sir Marcy. Alex, pakiulit. Hindi ko masyado. Yung katanungan, sir, galing po sa ating taga-subaybay, galing from Sir Mark Marasigan. Pwede po ba ito sa palay? Alin ko kaya ang buno ang kanya tinutukoy? Pwede naman siguro hidran, sir, palit natin doon sa ibang abuno pang kapdris. Okay, kasi 19,419 po yung grade niyan eh. Pwede naman po, pero meron kayong ibibigay na karagdagan pong iba pang abono kasi kung mababa yung phosphorus content niyan, kailangan po dadagdagan po natin ang abono na mataas po yung phosphorus content. Kasi alam natin, ang phosphorus, kailangan po yan ng inyong palay para po sa magandang pag-uugat, para po sa pagsusuwi. Okay po? Okay, sige sir, meron tayong tanong. Galing naman dun sa ating isa ding malugod na tagapagsubaybay. Saka na natin mention yung kanyang pangalan, sir, ano? Baka hindi natin masagot ng maayos. Yung magalit naman. Ang tanong niya, sir, paano po ba daw ang magandang paglalagay ng ang abuno sa saging? Kailangan po bang i-cultivate muna ang mga puno at gaano kalayo sa puno? Anong puno to? Galing po sa ating magiging grower sa susunod na kapanahunan. Baka siya po yung magtatanim ng saging, no? Galing po to kay Sir Mr. Nestor Minggita, sir, no? So, ito naman ay para naman sa kaalaman ng lahat, yung pag-aabuno ng ating saging, kadalasan no, nasa isang piye, no? 1 foot, galing dun sa puno, no? Yung iba, naglalagay sa harap ng suhi o sa saha. No? Pero dapat ho, hindi ho tayo mag-shortcut. Half moon ho kasi ang recommendation nito. Nasa harap ng saha pero nasa kalahati ng puno. Isang paa. No? Kung mahirapan na, napakahirap naman magdala ka ng isang ruler sa sagingan, gamitin niyo po yung paa. No, at doon ilalagay yung abuno, evenly scattered doon sa harap ng puno. No, 1/2 half moon. Nasasakop na ho yun ang harapan ng saha. So, kung kailangan pa ba daw i-cultivate, kadalasan ho sa mga sasagingan, pagka nakatanim na, pwede na kung hindi na natin siya bubugwalin kasi nga magkakaroon ho yun ng masusugatan ho yung kanyang mga root hairs saka yung mga malalaking ugat ng ating mga halaman. So, pwede na ho itatapos na lang natin sa gamit ng isang PE o 1 foot. Now, gaano magkahaba yung paa ng isang tao, yun pa magiging basihan. Alex, meron lang ako na kunting itatanong sa iyo kasi meron nagsabi sa akin kapag halimbawa yung sagingan mo raw medyo rolling, hindi ba pantay? Meron daw silang sistema na ginagawa ng pag-aabono doon. Pakipaliwanag mo nga kung saan mo dapat ilalagay kung halimbawa merong kaunting gradient or hindi pantay yung lupa mo, medyo pataas ng kaunti. Saan lugar mo doon ilalagay yung abono? Pagka ganyan ho ang posisyon ng ating lupa, rolling, ilagay ho natin sa taas yung ating abono. Definitely ho sa taas ho. No, kasi bilog ko yung hugis ng ating abono, pag ilagay natin sa baba, kung malinis ho yung kanyang lupa, mabilis ho yung pag-ikot ng ating abono, gugulong ho yun hanggang sa taas. Yung iba naman, sir, nagkakaroon ng pukhol o binabaon, no? Nagkakaroon ng point placement. Sa taas din naman nilalagay. Hindi lang isang piye, hindi nasa 2 o mas higit pa. Kasi yung pagkatunaw ng abono, papunta din naman yan doon sa puno ng saging. Kaya nasa taas ho ang paglalagay na, sir. Okay, so Sir Marcy, naririnig niyo po ba ako? Okay po, okay, Alex. Loud and clear. Okay, sir. May isang tanong dito, sir. Galing sa isang estrangherong payaso. Sir, magandang hapon sa inyo lahat. No? So, dito po, nagtatanong siya kung paano po, no, may tanim paano po kung may tanim na ako na saging at malaki na, kung gagamitan ko po ba yung abono na recommendation nyo ay nasa buwan na
ako na magbabase o kailangan ko pa na simulan unang buwan? Okay, sige. So, ang ibig siyang sabihin, sir, malaki na daw yung saging niya. Sir, para kay Sir Estranghero, kung anong buwan ho kayo, sir, na natapat ngayon, gamitin niyo po yun kung anong natapat din na abono, sir, para hindi na ho tayo magkakalituhan. Okay po ba, sir? Okay. Okay. Okay, so meron pa dito, sir, maraming tanong, sir, mula kay Mr. Lance Sapanta. Ano po ba ang tamang timing pagtanggal ng mga follower bago magpuso or after magpuso? Napakagandang tanong, sir, ano? So, para sa iyo, Sir Lance, no? Ang mainam mo na paraan para hindi naman masyadong masaktan ng ating saging, sir, at hindi magkakaroon ng maraming kompetisyon doon sa kanyang hinihigop na abono. Mas mainam, sir, bago magbunga yung saging nyo, napili nyo na po yung susunod ninyong henerasyon, no? Para hindi na ho magkakaroon pa ng kompetisyon sa nutrient na ilalagay nyo. Okay? So kung medyo okay naman din po sa inyo na natugunan po yung inyong katanungan, pamisis na lang po, sir, kung may mga additional na question pa po kayo, Sir Lance. Okay, so Okay, Alex, merong tanong dito si baliktad yung pagkakasulat niya ng pangalan Aina. Pero ganito, sa pagtatanim ng saker o gawing seedlings, ano ang maire-recommend mong abono para mabilis siyang lumaki? Okay, so interesado ko yata siguro magpaparami ito at magbibinta, sir, ano? Mayroon ho tayong experience dito ngayon na tumatakbo sa Mindanao. No, ginagawa ho namin itong rapid growth, no, monitoring sa magitan ng pag-apply ng ating una, Nitrabor, no, maliit na dosage sa malapitang paglalagay, no, 15-30. Nagsimula ho tayo sa 30 grams hanggang sa 50 gramos hanggang sa 75 gramos, no. At nilalagyan din natin, sir, para sa kaalaman ng mga nakikinig, yung mga follower, yung mga tanim na nahirap ng tumubo kasi nga gawang stunted siya, hindi maganda pagka-cultivate yung lupa. Meron ho tayong maganda na foliar fertilizer, sir, na ina-apply din natin kasunod ng pag-apply natin ng Nitrabor. Magkatinan natin, Sir Marcia, no? Ito yung tinatawag natin na isang napakagandang abono ng Yara na may dala na liquid phosphorus. No? Ano na ang pangalan ng Sir Marcia? Hello? Hello, Sir Marce. Yung ating nilagay dito, sir, no? Naririnig niyo po ba ako, sir? Hindi. For phosphorus yung phosphorus yung pinag-uusapan natin Marami tayong abono na pwede natin gamitin ng phosphorus. Pero ang pwede natin gamitin doon yung Yara Vita Crop Boost kasi 44% yung ating phosphorus doon. Pero meron tayong nasa pipeline ngayon, kaya lang masyadong maaga pa para sabihin ko sa inyo. Kasi bukod sa phosphorus, meron pa ito taglay na microelement na kapag yun ang ginamit mo sa saging man o gulay man, maganda yung magiging pagdahon niya. Kasunod din yung maganda yung pagiging ugat. Pero abangan na lang po ninyo yun kasi nagpapasubok po kami nito nationwide at isang araw po baka kayo ay maimbita namin para makita po ninyo yung sinasabi naming epekto ng bagong produkto po namin. Okay, sir. Sige po. No, so, Yara Vita Crop Boost, sir, ano? Okay po. Nawala ako kasi sinunyasan na kayo. Okay, Crop Boost. Yara Vita Crop Boost. Ang phosphorus content niyan ay 44%. Okay. So, katanungan ba, sir? Yata, marami po yata ang katanungan, no? So, basahin ko na, sir. Sir, Secretary Alex. Sabi niya dito, sir,
galing kay Mr. Oscar, no? Magkaiba ba daw ang timing ng pag-abuno ng saha at mother plant? No? Sa tingin ko, sir, hindi na dapat natin ibahin pa ang paglalagay ng abuno. Kasi kakaroon ho tayo dyan ng additional na libor, no? So, isabay na natin, sir, kasi yung timing ng paglalagay natin, napaka-slim lang ng chance natin na mag-abuno. Lalo-lalo na kung hindi nyo pa yung dina-download yung ating farm weeder, no? So, mabilisan ho, sir, isang hulugan lang, kasama na ho yung saha. Ngayon po, yung kung ang saha itinanggal mo at itinanim mo ng para replanting, antayin nyo po ng isang buwan, sir, bago nyo po ibahin yung kanyang pag-aabuno. Okay po? Okay, Alex, mayroong isang katanungan dito. Tanong ko lang, sir, paano susundin ang programa sa lakatan? Kasi yung akin pong lakatan ay 5 buwan na po sa darating na May 10. Nitrabor na po ba ang Nitrabor na po ang gamit ko? Tapos po, 10 lang ilang buwan po kung gagamitin ang Nitrabor, sir. Gamit ko kasi ngayon ay Yaramila Hydran. Ayun, sige sir. Sa program po na makikita nyo, Sir John, makikita nyo po dyan yung pagkasalita ng produkto, Hydran at Nitrabor. No? So, sir, ay bahagi ko lang ho sa inyo, sir, ang maganda ho resulta na nangyayari dito sa programa na yan. Hindi naman natin tinanggal yung program, hindi natin binago, no? Pero ang ginawa namin, Sir John, no, Nitrabor, Hydran. No, katulad ng sayo, 5 months na, dapat sir, nasa 6.5 months, malapit na magbunga yung saging nyo. No, so, kung highland yan, sir, matagal-tagal pa yan. Pero kung nasa lulan ho kayo nagtanim, mabilis ho magbunga yan. Ang ginawa namin, sir, para mapaganda naman yung posisyon ng bunga, no, hindi namin masyadong nilayo yung distansya ng Hydran at ng Nitrabor. Nilapitan namin ng bahagi konti at binago din namin yung rate. No? Kadalasan ko kasi sa program natin is monthly. No? Katulad ng saging mo, malapit na magbunga, sir, bilisan nyo yung paghulog ng abuno, sir, para makahabol pa ho kayo. Kasi pagkagawa ho, lumabas na ho yung bunga ng saging nyo, sir, wala na ho tayong magagawa niyan, kundi palakihin na lang yung kanyang finger at pabigatin. Pero yung pagdagdag ng piling, hindi na ho natin magagawa yon. Kaya mas maganda ho, pagka Hydran ka ngayon, Nitrabor ka sa sunod, no, iksihan ho yung distansya. No? Huwag ho kayo magiging stricto masyado sa monthly. Pwede ho kayong lumapit konti, 20 days or a little bit closer. Pagpalitin niyo po yung Hydran sa Nitrabor. Napakaganda ho ng resulta. Okay, sir? Okay, Alex, meron pa tayong isang pahabol na katanungan. Itinatanong dito ni Mr. Lanza Panta, ano recommended foliar spray na pwede natin gamitin sa 3-month-old to fruiting, tapos after transplanting? So, tatanong niya, ano yung foliar spray ng saging 3 months to fruiting at saka after transplanting? Okay, sir. Marami ho tayo nakaposisyon base sa ating program. Kung yan nasusundin natin, sir, ang gusto siguro ni sir is mapabilis. No? 3 months before shooting and sa mga replanting. Sundan natin, sir, yung program. Makikita natin dito yung calcium. No? May caltrack ho tayo na nakaposisyon. Meron tayong zinc-track. So, base po sa ating napag-alaman doon sa ating application ng tank mix, pwede ho nyo ipagsabay yung caltrack sa zinc-track, sir. No? Nakikita din naman natin doon sa recommendation sa tank mix. Wala ho naman siyang sunog na mangyari. Pero kung gusto nyo ho talaga, sir, na mapabilis, no? Meron ho kaming ginagawa. Hindi pa namin nire-recommend sa banana. No? Imungkahi lang ho natin na maglagay ho kayo ng ilang dosage naman ng pahiwalay na application yun sa nabanggit kanina. No? Napakaganda ho ng resulta. Ilagay nyo lang po siya sa dahon. So, sa mga mahinang tubo, ulitin ko po, yung mga malapit na magbunga at sa mga bagong tanim na mga saha, lagyan nyo ng mas maraming micronutrient yung saging nyo, no, para mabilis ho yung tubo niya. Kasi yung lahat na ating mga micronutrient, no, katulad ng ating na experience,
No, naglalagay ho kami ng Caltrac, pampatibay ng dahon, no, laban dun sa ating potensyal na sakit na sigatoka. Naglagay ho kami ng zinc, pampaganda naman dun sa kanyang chlorophyll, no, nagiging mas berde ang dahon ng ating saging, malapad na, mataas pa, no, mas marami ho yung magluto ng ating nutrients sa bunga. At paminsan-minsan, no, kahit wala ho sa recommendation, naglalagay din po kami ng aming foliar na liquid na phosphorus. No, napakaganda ho, murang-mura, mabilis pa siya. Okay. Sir Mars. Alex, meron ditong huling nagtanong. Katukayo ko nga, pareho ng apelyido eh. Kung Yara ang aking ginagamit, kailangan ko pa bang gumamit ng 0060? Kung titingnan niyo po yung pangangailangan ng saging, sir, talagang kailangan ho natin maglagay ng 0060. Kasi kung hindi naman natin alam kung anong klaseng saging ang tanim ni nagtatanong, no, pagkakabindis sir, mas malaki ho ang kailangan ng potassium. Mataas ho yun. Kaya naglalagay ho tayo ng potassium. Sa atin lang naman, nilalagay natin yung potassium doon sa panahon na maglalagay tayo ng Nitrabor. No? No, hindi man natin siya pwedeng ipaghalo kasi nga gawang mas medyo pino yung potash. Malalaki naman yung granule ng ating Nitrabor. Isang applyan na po magkakasabay, no? Ang technique namin doon, kailangan maglagay talaga ng potash, sabay maglagay, hatiin na po lang natin yung ating lalagyan ng abono. 2 cup po yun, isang tao lang. So, katulad din ng lakatan, sir, kailangan din talaga natin maglalagay. Kasi pagka babalansihin natin yun, ating mga produkto, may kulang pa rin tayo, no? So, lalagay tayo ng 4 o hanggang 5 na sako ng potash sa loob ng 1 hektarya bago magbunga na yung ating saging. Okay, Alex, meron ditong isang palagay ko, magandang katanungan ito. Kung na-harvest na po namin ang bunga ng puno, kailangan po bang alisin namin yung puno o pwede na lang namin iwan? Di ba, sir, mainit ito sa buong Metro Manila at sa buong kapuluan ng Visayas. Ang recommendation ko natin dyan, sir, napakagandang source po ng tubig yung ating puno ng saging. Kaya kung ako po ang grower, no, kung akin po ang sagingan, ang kukunin ko po, marapatin ko lang kunin yung kanyang buwig, iwanan ko ng isang dahon na walang sigatoka o walang sakit, at mananatili siya hanggang sa pagbunga ng aking susunod na saha. Ito naman hindi magkakaroon ng problema. Mas mainam po yun na nagkakaroon ka ng sources ng tubig na pwedeng magsusupply ng inyong saha habang naglalaki siya, lumalaki siya. Saka mo na lang siguro putulan kung malapit mo nang ma-harvest yung iyong saging at kung magkakaroon ka na ng problema na katulad ng obstruction or nalalaka na yung puno na una mong hinarvest na saging. Napakaganda ko ng paraan na yan kasi nakikita namin dito, kung iniwan mo yung puno ng hinarvest mo, yung bunga ng kasunod mo na saha ay mas malaki di hamak doon sa una mong hinarvest. Ay, maliban lang po, sir, kung ang pag-uusapan natin is saba, putulin nyo na po, sir, napakataas po ng saba. Pero kung lakatan lang sa yung Cavendish, pwede hong iwanan natin yun kasi naabot lang po ng hagdan yan. Okay, Alex, maganda yung punto na ibinigay mo kasi marami akong nakikita dito sa Luzon ang ginagawa nila kay sabayan, kay lakatan, basta pag-aanihin, tatagain yung puno, ibain. Mas maganda pala yung kuhanin mo yung buwig yung alisin mo tapos tirahan mo ng magandang dahon para yung tubig noon, yung sustansyang pangangailangan ng follower, doon kukuha yung ating lumalaking puno ng saging. Napakagandang tip kasi palagay ko yung mga nakikinig dito sa Luzon kasi normal practice yun. Yun yung kalimitan ko nakikita basta pagpuputulin, hindi sa buwig puputulin, titibain, tatagain yung puno. Kaya babagsak yung puno, ayun, mas maganda pala na iwan mo na nakatayo yung puno. Yan, dapat, sir. Okay, Alex, practice yan, sir, no? Para maiwasan na ho yung gasto sa irrigation pa. So, kanya.
Okay, Alex, sa puntong ito, tapos na, wala na sumusunod na katanungan. Kaya lang, ipapaalala ko po, doon sa hindi nakahabol po, kung gusto kayong magtanong pa ulit, maglagay lang po kayo ng mga katanungan or comments doon sa ating inbox. Sasagutin po namin yan pagkatapos po ng programang ito. So, Alex, sa puntong ito, palagi ko, magpapaalam na ako dahil medyo matagal na rin tayo nag-present at dahil nga meron pang mga aktibidades din gagawin ng mga farmer natin. Maraming salamat po. Ako po si Marcelo Espiritu, ang ating Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Alex? At ako naman si Alex Hista, crop expert ng saging dito nakabase sa Tagum City, Mindanao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Alex, ganito nga pala. Meron pa tayong patimpalak or quiz ngayong ibibigay bago isara natin itong programa natin. Pwede sigurong ikaw na yung mag-present ng quiz doon sa ating mga listener ngayon. Alex? Ay sir, hindi ko makita yung question sir baka hindi na ako naka-live feed in sir. Gabay ko lang ho yung dito sir. Hindi ko mabasa ho yung sir, yung ating katanungan sa hapon na to. Okay, magpapatulong ako dito sa aming direktor. Wala doon sa monitor ko rin yung katanungan eh. So, ano ba yung ating pwedeng itanong diyan? Okay, ganito. Okay, ayan na. Ilang follower dapat meron ang puno ng saging bago magbunga? So, ulitin ko po ulit ha. Ilang follower dapat meron ang puno ng saging bago magbunga? Okay, ang gagawin po natin dito, hindi po yung sasabihin natin na yung unang makakasagot na 5. Pipili po kami ng mga yung magiging magwawagi po dito sa katanungan na to. At sa susunod na session po, doon namin po ihahayag sa inyo ano po yung nakuha nilang premyo. Pero ganito naman po, Yara product pa rin po naman yung aming ipamimigay. So, yun po. Pwede na po kayo mag-start na magsagot po ngayon. Okay, Alex? Okay po sir. Ilang question ba? Isa lang po sir, ano? Opo, isa lang. Isa lang yung ating question na yon. Okay na yung aking binanggit na yon. Hindi ko na daw yun ang premium ko, sir. Maraming tawag dito ng personal. Teka, yung kahera, itatanong ko sa kanya, ano ba yung ibibigay mong premyo dyan? Okay. Ayun, narinig po ninyo. 5 Yara Vita products, 1 litro po yun. Okay, pero hindi pa namin po ihahayag ngayon kung anong Yara Vita products. At ganito po, yung pagdi-deliver po, para ninyo makuha yung ating Yara Vita products, pagkatapos po ng ECQ, kasi alam naman po ninyo, mahirap ngayong lumabas, mahirap po magpadala ng mga kung ano-ano po. So, ganun po ang gagawin natin. Total, andyan naman yung mga produkto po nasa Mindanao. Madali po namin yung maibibigay sa inyo kapag natapos na po yung tinatawag nating ECQ. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Maraming salamat. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago, iwas sakit ang maisan at aangat ang ani nyo sa abonong para sa iyo. Aangat ang kabuhayan. Yara Milagro, Yara Milagro, Yara Milalala, Yara Milalala, Yara Milagro, Yara Milagro. Yara Milagro, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago, iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo.
kabuhayan.